Anong mensahe ang kailangang marinig ng mga Virgo sa period na to? Pwedeng nangyayari na itong magiging reading o mangyayari pa lang. Kung hindi man para sa inyo itong magiging reading natin, edi baka para sa someone na malapit sa inyo o sa someone na kakilala nyo mismo. Baka may lumabas na gender mamaya, gawin nyo na lang energy, masculine at feminine energy. Pwede rin naman na huwag nyo nang pansinin ang gender. Hindi ko masasabi kung anong magiging reading, kung positive ba o negative. Depende sa kung anong mapipick up kong energy. Walang masama kung papanoorin ang sun, moon at rising sign, kasi baka alin man sa mga yan ay mag-resonate na sa sitwasyon nyo. So meron tayo ditong baliktad na 10 of Wands. Ngayon yung gitna ay 8 of Cups upright, at ang huli ay Temperance. Pero baliktad din. So ang dating dito, may someone na nahihirapan siyang asikasuhin or ma-overcome. Parang nagsasayang siya ng panahon sa something na parang walang pag-asa. Ano kaya yon? Pwede pong maiba yan, depende dito sa lalabas na clarifier cards. So ang clarifier card natin ay 5 of Swords. So ano to? Kasi may someone na para bang gusto niya ng reconciliations. Dito. Kaya lang nahirapan nga siyang buhayin ulit yung connection. Dahil ayaw nang makipagbati sa kanya ng tao dito. Nahirapan siyang buhayin ulit yung connection nila, whether friendship to or relationship. Na para bang nagsasayang siya ng effort kasi walang nangyayari sa effort niya. So, i-clarify natin tong part na to. Asan ba yung isa kong deck? Tungkol saan ba to? Friendship? Relationship? Ay, di relationship na to. Dito pa lang may clue na agad tayo, ano? Kasi heart to, ito ay romance. Hindi na ako kukuha ng ibang clarifier cards kasi may direct to the point answer na tayo. Ito ay all about reconciliation sa topic ng relationship. Sa madaling salita, may nag-away or nag-break. So ngayon, may isa sa dating magkarelasyon ay gusto pa sanang buhayin ng kanilang naging connection. Kaya lang, kahit anong effort niya, hindi na-reciprocate. Kasi nga, parang ayaw na nung isa. Yung isa gusto pa, yung isa parang ayaw na. Okay, ganun yung dating. Ngayon, kung di applicable sa inyo to, edi baka tumama to sa someone na malapit sa inyo o kakilala nyo mismo. Kasi may iba na in a relationship na, di ba? Mukhang mag-ex tong mga to. Yung bida dito. Anyways, ano tong abandonment? 8 of Cups natin.
Eight of Cups, so clarify ng the moon. Well, case to case basis yan. Sabihin nating iniwan dahil sa third party. Ngayon, kung present na yung third party, edi mangyayari pa lang yung abandonment. Okay? Hindi ko nga lang masabi kung sino yung mag-a-abandon. Yung bang victim o yung cheater. Kasi may ano dito, abandonment, walking away, letting go. Ayun. So ngayon, hindi lang naman to all about cheating sa relasyon. Pwede rin namang deception in general. So niloko sila, whether friend talk, kapamilya, ka-workmate, na para bang ilalayo ng iba sa inyo ang sarili nila sa taong yon na nag-cause ng betrayal o nandin lang sa kanila. Ngayon, dito tayo sa baliktad. Temperance. Well, sa case na to, asahan natin ang discord or argument. Bakit? Kasi may someone na cruel, cold, ruthless, probably lalaki, or masyadong detached yung energy, snobbish, or di namamansin, or bigla na lang ng ghost, or di nagparamdam. Yun yung pwedeng maging cause ng argument o discord dito. Ngayon, ibang senaryo at ibang ibang deck. Saan ba yung isa? Ano bang masasabi nito? Well, mangyayari pa lang to na makakahiligan ng iba sa inyo ang anything na may kinalaman sa witchcraft, ceremony, ritual, magic in general. So again, makakahiligan pa lang to, mangyayari pa lang sa period na to. Makakahiligan ng topic tungkol doon sa mga binanggit ko kanina. Ano to? Eye problem to. Blind illness. Baka magkaroon ng eye problem ang iba sa inyo. Lumabo mata, sumakit ang mata, o sumakit ang ulo dahil sa problema sa mata. Parang magkakasakit dahil sa mata. Nasira yung salamin. Siyempre, pag wala ka salamin, lalo na kung may astigmatism. Yung iba, nasakit yung ulo. Kung nasira nga yung salamin at wala pang pambili, baka yun na yung illness. O glaucoma na siguro to. Para sa iba sa inyo, nagsisimulang lumabong mata dahil sa presence ng possible diabetes. So, case-to-case basis. Ano pa? So, maraming pwedeng case ng possible blindness dito. So, maganda kung magpa-check up.
pa-check up agad. Lalo kung nanlabo or biglang nawala ng paningin. O baka tumaas ang grado. So, in-advise magpa-check up kung may kinalaman nga sa mata, yung illness dito. Ngayon, eto, last na to. Basahin ko na lang tong part na to. Advice para sa period na to. Ayan. Sabi, admit your faults to one another and pray for each other so that you may be healed. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye for now.